Up mga idol, sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagamit si Debt Collector para mamultiply yung ating mga loots. So right now, nandito ako ngayon sa aking video ng attack. Okay, paglo-loots gamit itong Debt Collector. So para makita nyo, itong loots natin dito is 1.1 million gold at saka 1.1 million elixir dito sa attack ko ngayon. So ang gagawin lang natin, gamitin natin itong si Debt Collector. Yung description ni Debt Collector is multiplier ng loots na makukuha 100%. So, hopefully, itong 1.1 million loots na to, madoble siya, 'di ba? So, ganito ang gagawin natin. So, 3. Kita natin yan. 3. Check natin kung paano natin ito makukuha. Okay. Okay. So, kanina 1.1 million siya. Ngayon, nasa 300,000 na lang. So, ibig sabihin, So, kung sa 300,000, 1.1 million. Naka-ano lang ako. Nasa 800,000 lang yung loots na nakuha ko sa Golden Elixir. So, check natin kapag in-end natin tong battle. May kita natin yung total na nakuha natin na loots gamit itong Debt Collector kung nag-multiply ba siya talaga. Diba? Ganun siya nag-work. Yung Debt Collector, kanina yung nakuha kong loots, nasa 800,000 lang siya. Ngayon, may kita mo, that's 1.6 million, diba? Loots or elixir tsaka gold. Almost 1.6 million dito sa gold kasi hindi naman siya sumakto na 800,000. So, ganun siya nag-work itong Debt Collector. Kapag ginamit natin to sa ating mga attack o sa ating pag-farm o sa ating loots, nadodoble yung ating amount ng loots na nakukuha sa mga storage, sa mga resources. 'Di ba? Ganun siya kaganda. Pag ito yung ginamit nating troops, napaka-posible, 'di ba? Posible tayong pumasok sa rankings para makuha yung pa-event ngayon ng Clash of Clans na top 50. Pumasok ka sa top 50, makakakuha ka ng free 300 starry ore. So, pasipagan lang talaga mag-loots gamit ng Debt Collector. Posible tayong makapasok sa rankings at makuha, mapanalunan yung 300 starry ore. So, isa pa, check pa natin. Punta tayo dito. Puno na nga lang yung aking storage, pero try pa rin natin. Subukan pa rin natin siyang gawin. So, ito, 1.2. Sabihin na natin 1.3 million gold at saka 1.6 million elixir. So, subukan na natin gamitin itong Debt Collector. So, kapag hindi yung Debt Collector yung nakawasak dun sa gold mine o sa elixir collector, sa mga resources, wala siyang multiplier. So, kailangan ang mawagwasak o ang makakuha ng mga resources itong Debt Collector para mag-multiply siya. So, subukan natin. 2, 3. So, ako ngayon, ang habol ko lang talaga is itong Dark Elixir kasi hindi pa siya puno. Nagamit ko na sa mga hero. So, check pa natin. So, saan tayo papasok dito? Ito. Ang medyo ano lang sa kanya, ang cons lang dito kay Debt Collector, masyado siyang mababa yung HP. So, as event troop, sabihin na nga natin malakas nga siya kumulekta, nagmamultiply nga yung kanyang loots na nakukuha, pero yung kanyang amount ng HP is mababa talaga. May kita mo isang tama lang siya ng mortar, hindi man lang siya umabot sa ibang collector, 'di ba? Tsaka bukod pa doon, mabagal yung kanyang speed. Hindi siya yung kagaya ng normal na goblin na talagang pag nag-loots yung kahit yung mga bomb hindi talaga umaabot eh. So, may kita mo ayan, oh. Yung cannon 1, 2, 3 yan. Tingnan natin. Ang bagal ng ano niya, mabagal yung movement speed niya, maliit yung HP niya. Yung damage niya parang sa normal na goblin lang, pero ayun. Yun lang yung masasabi ko dito sa event troop na to. So, compared sa mga event troop na nilabas itong mga nakaraan is malayo talaga. Mas maganda talaga yung mga event troop na nilabas ng mga nakaraang season. So, check natin. Tingnan natin kung nakailan tayo. Tingnan na papasok to. Wala naman tayong training time. Ayan, may kita mo.
Pasok. Ang bagal eh. Ang bagal ng movement speed talaga. 'Di ba? So parang hindi siya goblin sa sobrang laki nung kanyang sa sobrang laki nung treasure chest na bit-bit niya. Hindi na siya makatakbo. 'Di ba? So ayan, kanina parang 1.3, almost 1.3 million gold. Tapos 1.6 million elixir. Ngayon, check natin. Sobrang laki, 'di ba? Sobrang laki ng loots na pwede nating makuha dito kapag ito yung ginamit nating troops. Para ka na ring naka-hammer jam event dito sa event troop na to. So sa hammer jam event, 50% less lahat. Pero dito naman is 100% yung additional na loots once na ito yung ginamit natin na event troop. So parang hammer jam event nga siya, 'di ba? Ang cons lang talaga niya, yun lang talaga. Maliit yung HP niya at saka napakabagal niya. Hopefully i-buff to ng Supercell. Kahit man lang sana yung speed, 'di ba? Kahit man lang sana yung speed, makuha niya yung speed ng pinaka-regular goblin natin para mas ma-benefit natin tong event troop na to sa mga dito sa event dito sa Dark Days, 'di ba? Kasi talagang ang bagal eh, 'di ba? Para lang siyang barbarian, 'di ba? Ganon, tapos yung HP niya napakababa pa, 'di ba? Pero yun nga, kung pag-usapan natin as event troop, hindi ko siya masasama sa top event troop ko na mga nakikita kong event troop ng mga nakaraang season. Pero as kung sa loots ang pag-uusapan natin, kung sa amount ng loots ang pag-uusapan, ito na yung pinakamagandang gamiting event troop, 'di ba? Times 2 yung loots na makukuha. Kahit wala kang 1 million loots na nakikita, makakita ka lang ng 500,000 loots kapag ito yung ginamit mo. 'Di ba? Nakuha mo yung mga resources, yung mga storage, yung mga collector, 'di ba? Magdo-double amount niya. Ganun siya kaganda. So bali dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Hopefully magamit mo itong event troop natin, itong Death Collector, para makapasok ka sa event ng Clash of Clans ngayon at posibleng makareceive ka ng 300 starry ore. Mapanalunan mo yan pag pumasok ka sa top 50 loot runner of the world. And kahit na medyo mahina siya, medyo babagal siya, 'di ba? Hopefully ma-utilize mo to para makakuha ka ng decent amount of loots para sa iyong mga upgrades, especially sa walls, sa overall upgrade ng iyong village, ng iyong progress. So bali yun lang, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba and I'll try my best para makareply po sa inyo isa-isa. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin notification bell button para mag updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Shoutout nga pala sa kaklan ko na si Eloit C. Papa-shoutout siya. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout din kay Elmer sa Bukidnon. Okay, shoutout sa inyo. Shoutout sa mga taga Bukidnon dyan. Okay, Padsky. Shoutout sa iyo. Shoutout din pala kay Noni Corporal 7743. Shoutout sa iyo. Tsaka shoutout din kay paring Mark 5319. Shoutout sa iyo, pare. Magpapamigay po ulit ako ng Gold Pass. And paano sumali? Mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe ka lang po sa aking channel. Makakasali ka na and may chance ka na manalo ng Gold Pass ngayong buwan na to. So yung winner i-announce ko within this month. So wag na wag mong palalampasin to. Ano pang hinihintay nyo? Mag-like, mag-share, mag-subscribe ka na sa aking channel. So yun. Kung nga po pala si Nico, maraming salamat po sa manonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.